Hi guys, this is Professor Sai. I'm the Chairman and CEO of the XDT Group of Companies, composed of the following corporations and companies. Number 1, XDT and Company Incorporated. Number 2, Flight Travel Express. And number 3, A&A Consulting. Our vision is to become the preferred global business solutions partner of micro, small, and medium enterprises, including professionals such as financial advisors, brokers, salespersons, and even freelancers. Our mission is to provide services in the field of taxation, accounting, and business advisory on matters of investments, real estate, life and non-life insurances, and even flight and travel. Hi, I'm Ato Echevarri, a satisfied client of XDT and Company since 2021. As an HR consultant, XDT takes care of my tax needs, which gives me the peace of mind and the ease to do business. Saan ka pa? We deliver quality, value, and excellence to clients, customers, and even to our shareholders through the passion, competence, and integrity of our people, of our associates, and the company as a whole. Here at XDT, we help you grow your business. Hello! Welcome and mabuhay! VJ Mark, ang ganda naman ng buhok mo. Ay, oo naman. Thank you, VJ Shannon. New version to. Para new version na Coffee House Chat Behind the Notes. So, So, VJ Mark, yung episode pala natin na to ay tungkol sa pagpa-process. Tama ba? process. Okay. Pero, VJ Mark, ang pagkakaalam ko, yung guest natin, ito yung pinakamatagal sa lahat. Ay, nako. Ito nga daw yung tinatawag na master sa loob ng XDT. Yes, kaya sis, wag mo nang patagalin yan at ipakilala mo na ang guest natin for today. Ngayon, ating ipapakilala ang isang senior associate of XDT and Company Inc., one of the pioneers of the company and have been in the industry for almost 15 years. She is molded herself by asking people knowledgeable about the crafts, going to the Bureau of Internal Revenue, and researching and attending seminars and lectures. She is knowledgeable from business registration and filing to business closure. The sultry and charming master of XDT and Company Inc., Mga kabuwisenyo at kabuwisenya, let's all welcome Miss Chris! Grabe! Everyone! Chris, ang ganda-ganda naman ni Ma'am Chris. Grabe. Tignan mo naman. Thank you, thank you. Yes. Ulit na bagay. Ulit na bagay. Actually, VJ Mark, kanina bago tayo magsimula, Oo. nagkwekwentuhan tayo. Sabi ko, Ma'am, di mo naman pinaghandaan. Hindi niya pinaghandaan. Hindi, ito, grabe. ano lang to, madalian. Madalian pa yan. na pa yan. Paspasan pala. Yes, kaya naman VJ Mark, punta na tayo sa unang tanong. Okay. Tama ba? Yes. So, Ma'am Chris, bakit kailangan kong mag-register as profession? As professional. Yes, as you professional po.
Mandatory yun. Mandatory ng Philippine government in practicing your profession, kailangan registered ka sa Pilipinas. Sa PTR, Professional Tax Receipts, sa sa LGU, Local Government Unit, kung saan ka naka-address or sakop, at sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Wow. Wait lang sis, VJ Mark. Pag kinakausap ko si Ma'am Chris, parang gusto kong gumanon. Grabe. Parang gusto kong gumanon. Parang ako din siguro. Kaya nga. Naiyak naman ako. Naiyak. Okay, tissue. Okay. Tissue. So, next question, Ma'am Chris. Paano naman po kung ako ay magnenegosyo? Kung magnenegosyo ka, of course, it's also mandatory for the business owners na mag-register sa mga kailangang ahensya ng gobyerno. Kasi it's mandatory kapag nag-practice ka ng business mo or ng profession mo nang hindi ka registered, you will liable. It's punishable by law. Punishable Kasi by law. hindi ka nagpa-practice ka without the proper registration na kailangan. Pero Ma'am Chris, matanong ko lang. 'Di ba ang online seller kailangan na rin? Yes. Kailangan na rin. Paano po kung yung mga tindahan lang? Are they allowed po ba to register? Yes, everyone. Basta self-employed ka, or business owner ka, or professional ka, kailangan magparehistro ka talaga sa BIR. Hindi naman porket nagparehistro ka, or kailangan magkaroon ka ng business permit. Of course, kung kung negosyo. Kung professional ka, professional tax receipt. Ang kinatatakutan kasi ng iba kasi, kaya ayaw nila magparehistro, yung Magbabayad Oo, ng pagbabayad ng taxes. Pero alam nyo ba mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, hindi dapat po natin kinakatakutan ang magbayad ng tax. Tama po ba, Ma'am Chris? Yes, kasi may computation naman yan, and meron namang binibigay na exemption ng government para dun sa mga supposed to be babayaran lang ng mga tao. Sige. For next question po is, ano ang kailangan kong i-prepare kung gusto ko magpa-register ako as professional? Kung professional ka, of course, syempre meron ka dapat PRC ID, 'di ba? Magpaparehistro ka na muna kukuha ka na muna ng professional tax receipt, that's PTR. Ayun yung tinatawag na nakukuha yan PTR. kung ang negosyo, ang tawag sa kinukuha nilang permit sa LGU ay business permit, ang professional, ang kinukuha nila ay professional tax receipt. Every year din ito, ang deadline nito, every January 31 din. Okay, so wala tong quarterly, Wala. annual talaga. Isang taon lang siya. Tapos, of course, after the PTR, magpaparehistro ka na sa BIR. Okay. So, That's a Ma'am proper Chris, kung kay procedure. VJ Mark ay professional, Ano naman yung kailangan kong i-ready pag magpaparegister ako ng business? Kung business owner ka, syempre ang unang-una mong iisipin, saan ka ba magbi-business? Yung address mo, yung principal office address mo, or principal business address mo. Tapos, yung pangalan ng kumpanya na itatayo mo. Kung sole proprietor ka, syempre, sarili mo lang iisipin mo kung ano lang yung gusto mong pangalan. So, ang next question po is, anong ahensya ng gobyerno ang pinupuntahan para sa pagpaparehistro bilang professional? Bilang professional, of course, yung sinabi ko din kanina, kailangan mo, kung meron ka ng PRC ID, kailangan mong magparehistro sa LGU, kailangan mong kumuha ng professional tax receipt or they call PTR. Tapos, kailangan mo nang magparehistro sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. So, agad-agad po ba magpaparehistro agad? Or Of course, may mga you need to prepare all the necessary documents bago ka magpunta doon, kasi mahirap naman din magpabalik-balik. Sa bagay, tama naman nga mga kabubisenya, kung hindi kompleto ang ating mga papeles, magpapabalik-balik talaga tayo, sayang naman sa konsumo ng oras. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi, sa XDT ka na. Sa XDT ka na. Yes. Kaya naman, Ma'am Chris, kung kay Emil ay profession, sa akin naman, business, ano yung mga una kong dapat puntaan na ahensya ng gobyerno pagdating sa pagre-register ng business? Depende. Kung ikaw ay sole proprietor, ang kailangan mong unang puntahan, Department of Trade and Industry, DTI. Kung ikaw naman ay parte ng partnership or
korporasyon, kailangan pumunta ka sa Security and Exchange Commission, SEC. Ayun yung tinatawag na SEC. Secretary. Ay, hindi. No, Mali. VJ Mark. Mali ka na Okay, naman. mali na naman Ang ako. ganda-ganda kasi ng buhok mo. Saan Ay, ka ba kasi sorry. nagpagawa? Nakaangat pa yan. Sobrang kasi ako na-starstruck sa ganda ni Ma'am Chris. Ikinaganda mo yan, VJ Mark. Parang mas maganda ka pa kay Oo Ma'am nga. Chris. Tingin ko din. Kabubisenya, ang SEC pala ay Social Exchange Commission. Security Ay, mali and pala, Exchange social pala. Ano ba yan, Commission. VJ? Mahina Mark. naman ako. So, dapat pala ay Security Exchange Exchange Commission. Okay, so Ma'am Chris, next question po. Ano nga po ba ang business permit? Saan ito nakukuha? Bakit po siya kailangan? Ang business permit, kinukuha to sa local government unit kung saan ka nasasakop yung negosyo mo or ikaw as a professional. Bakit mo kailangan yon? Of course, kailangan mo ng permiso from the local government unit kapag ka mag-establish ka ng negosyo within their area. Kasi pag hindi mo ginawa yun, pag may nagmapping sa yung taga City Hall, at walang permit from City Hall yung negosyo mo, pwede nilang ipa-close yun. So, may deadline ba to? Depende kasi kapag newly registered business ka or mag-start ka pa lang ng negosyo mo, wala naman tong deadline. Walang Wala deadline. siyang Kumbaga, deadline. syempre, mag-start ka na ng negosyo mo, bago mo gawin yung negosyo mo, magparehistro ka na. Mabuti Magparehistro ka na. Walang definite date na dapat January 20 kasi ang renewal, ang date nila ng renewal nila ng permit is every January 20, yun ang deadline nila. So, kapag new business ka, walang definite month. Basta kung bago ka mag-operate, bago ka mag-start ng negosyo mo, dapat magparehistro ka na sa LGU. Okay. Okay, ganun pala. Ganun pala yun. Paano naman, Ma'am Chris, gantong senaryo? Lugi na yung negosyo ko. Magsasara na ako. Ano yung dapat kong gawin? Ano yung una kong dapat gawin? Kapag lugi ng negosyo mo at magsasara ka na, hindi ka pwedeng basta-basta mag-stop na lang. Kasi ito yung misconception ng ibang mga business owners. Or ng professional. Kahit Kapag sa hindi na nila professional. ipapractice yung profession nila, kapag hindi na nila gagawin yung negosyo nila, akala nila, wala na, sasarado ko na lang. Sasarado Gano'n na na lang lang. yun. Basta na lang Dapat ganun, hindi oo. pala basta. Pero May mali proper kasi procedure. yun. Dapat magko-close ka sa City Hall kung ikaw ay business owner, mag-a-apply ka for retirement sa City Hall. And of course, mag-a-apply ka for closure sa BIR. Kasi kapag ka hindi mo yan ginawa sa City Hall at sa BIR, tuloy-tuloy yun. Thinking na operational ka pa rin. Okay. So, Proper procedure Pagka- pala talaga. pupunta ka na ulit, o sige, magbe-venture na ulit ako into another business, or eto naman yung gusto kong gawin sa buhay ko, magpaparehistro ka na ulit sa kanila, ang dami mong aayusin kasi hindi mo kinlose properly yung business mo. Ay, pero, doon sa pagpaprocess na yun, kung hindi nila sinunod yung proper procedure, may penalty ba mangyayari doon? Yes, kasi ang Ayan. BIR, Mm. eto ha, isa sa mga bagay na dapat tandaan ng mga nakikinig or nanonood. Kapag hindi ka nag-close ng business mo properly, ang BIR, yung tax type or forms na dapat ifa-file mo bilang taxpayer, continuous pa rin yun. Pumasok yung deadline, hindi ka nakapag-file. Pumasok na naman yung susunod na deadline, hindi ka nakapag-file. Continuous lahat yun, nasa system ng BIR yon. So, magiging open cases mo yun lahat. Dahil hindi mo yun pina-file. Kapag nga gusto mo na ulit magnegosyo, pagtingin mo dun sa pagka-route mo sa BIR, pag-check mo nung status nung registration mo, makikita mo, napakarami mo ng open cases Open na isa-settle. cases. So, And that's a big amount ha. Kasi, syempre kung hindi lang marami siya yun. Hindi basta-basta. basta-basta. Nakadepende pala talaga. Depende yun sa mga amounts na hindi mo na i-file. Depende kung ano-ano ang hindi mo na i-file. so Kasi ang minimum penalty, compromise penalty ng BIR, minimum ha, is 1,000 pesos. 1,000. Yes. Mga kabawisenyo, ang bigat din sa bulsa, 1,000 agad. That's the Grabe. minimum kapag wala ka lang talagang ipa-file. Nakalimutan lang yun ha. Hindi basta-basta nakalimutan mo lang yun. Kaya dapat lagi natin i-check at lagi natin sisiguraduhin na nasa tamang procedure tayo at lagi tayo magpa-file ng tama. Yes, tama ka dyan, VJ Mark. Kaya naman ang sunod na tanong,
Ma'am Chris, kung gusto ko po ipa-cancel yung business name ko, tapos papalitan ko po siya ng bago. Pwede po ba yun? Pwede naman. Paano procedure Kung po ikaw yung ay pwede? kung ikaw ay sole proprietor, pupunta ka of course sa DTI. Tapos sasabihin mo lang sa DTI kung ano yung mga gusto mong mangyari, gusto mong papalitan. Syempre i-check ng DTI yan kung available yung gusto mong ipalit. Okay. Na So, pangalan. ganito pala, Ma'am Chris. So, kahit kunwari, gusto ko yung pangalan na para sa business ko, for checking pa rin pala Oo, yun. kung available. Kapag available, walang problema. Pwede mong ipa-cancel yung old name mo, tapos papalitan ni DTI. Ganun. Sa SEC naman, ang gagawin mo is amendment. Amendment. Opo, amendment. Papalitan mo yung pangalan. Bakit Ma'am Chris, hindi nagiging available na? Kasi may mga kaparehas na. Kasi may Possible mga pala yun. Yes, may mga possible. may mga kumuha na ng ganung name, and pagdating sa iyo wala na, hindi na siya pwede. Hindi kasi pwede doble-doble ang pangalan, 'di ba? So, Opo. kalimitan ba ginagawa ng ibang business name? Nagdadagdag na lang sila ng letter para... Yes. Pwede ba yun? Oo, pwede 'yun. Parang kailangan maiba dun sa nakarehistro sa system ng Okay. So, nakikita pala talaga siya sa system. Hindi basta-basta yung system nila. Pag meron ng, kunya, like color red. Pag nag-color red na sa kanila, ibig sabihin, may kapareha sa pangalan na. So, kailangan maging green para alam nila na sa'yo lang talaga yon. Okay. Good Kailangan pala. sa SEC, kapag magpapalit ka ng pangalan, kailangan just like DTI, ipapareserve mo naman Ipapareserve. yung name na yon, kung pwede yon. Kasi baka mamaya hindi na pwede yung name na yon. Ano din pala, akala ko kainan lang yung nire-reserve. Hindi basta-basta nag-decide. Pati din pala DTI. Yes, lahat. Grabe. Ngayon, uso na ang reserve. Oo. Reserve, grabe. Sige, magpapareserve na rin siguro ako sa DTI kung Pero sa magbi-business DTI, ako. sa DTI Oo, ka. sa DTI, hindi sa restaurant. Sa DTI actually, kapag ka nag online ka at chinek mo sa DTI, pwede mo naman ang i-check doon makikita True mo. online ba siya? Oo, True online pwede lang. siya online. Pwede Pwede siyang rin naman pumunta pumunta. ka sa mismong DTI. Ang dami Pero naman DTI dito. Ma'am Chris, anong mas advice mo na? Mas puntahan ba? Or yung sa online ka? You can do it online. Madali lang naman Madali. din sa online. Madali lang po ba ang approval? Agad-agad po agad? Yes. Within the day. Within the day Oh, within makukuha. Ay, hindi Madali na lang siya pala. aabot ng ilang weeks. Hindi na pala. Pero, yung mga special cases is like, gusto mong ipa-cancel yung old name and gusto mo ng bagong name, much better, pumunta ka sa mismong DTI. Para mas mabilis Oo. po yung process. Para malaman mo. Kasi may mga requirement yan eh. Hindi naman basta sinabi mo, ay, papakancel ko na yan. Ayoko na yan. Pero with the help of XDT, hindi ka naman problema ng ganyan eh. Ito may mga mag-aayos na ng mga papeles mo, ng business mo, o yung individual mo, di mo na kailangan pang pumilang pagkahaba-haba. Kasi nga, yung oras natin ay mahalaga. Yes, tama ka dyan, VJ Mark. Kaya naman, Ma'am Chris, bago po tayo mag-end, ano naman po yung mga advice or tips nyo sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin na mga nanonood ngayon? Ang advice ko, sana wag tayong matakot in registration kasi being a compliant is really necessary in this country. So, mas masarap matulog na alam mong compliant ka, legal ka, kaysa naman nag-aalala ka kinabukasan. Na may babayaran Kasi baka may mga penalties ka na pala to settle, tapos sinuplong ka na pala kasi nag-operate ka without proper registration. Ayan, ang masakit talaga. Ayun ba yung tinatawag na letter galing BIR? May tinatawag ba silang Kapag ganun? nakarehistro ka na sa BIR and you are not compliant, of course, pwede kang masenda ng letter from them. Nakakatakot. Gusto mo ba? Ayoko. DJ Mark. Siguro kung bibigyan ako ng sobre, may lamang pera na lang. Kaysa letter of ng BIR, di ba? Mahirap yun kasi mag-isip ako, bakit ako may ganito? Tapos yung ka lang mag-i-start, tapos may isip mo, may XDT nga pala. Siya Kaya pala yung dapat tutulong pala, sa akin. yes, tama Di ba? ka dyan, DJ Mark. Kaya lahat naman sa mga manonood natin na kabuwisenyo at kabuwisenya, huwag nyo pong kakalimutan, XDT lang. Makakatulong po sa inyong negosyo. At bago tayo mag-end, VJ Mark, siguro dapat munang ni Ma'am Chris yung Facebook page, niya. contact number, meron po ba kayo para makontak? Siyempre, yung Facebook page ng XT10 Company Inc., click nyo lang yan sa Facebook, search nyo lang, makikita nyo na kami dyan.
we promise a smooth sailing relationship sa lahat ng mga pumapasok sa aming clients. So, we guarantee the best service that we can offer po. Ang bongga naman, sis. Thank you so Pang much, Ma'am 15 years Chris. yung sagot. Grabe! Pero Bet mo mukhang 18. Yes, No, Tama. 16. 60, sweet 16. Ayun nga, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, maraming salamat po, Ma'am Maraming salamat, Chris. Ma'am Dahil Chris. binigyan niya tayo ng time ngayon. Time. Para pagbigyan ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin sa segment na to. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-follow, at i-share ang Coffee House Chat Behind the Notes. So, I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. This is the Coffee House Chat Behind the Notes, leading with purpose, guided by values. Yan, thank you so much po, Ma'am Chris. Ang ganda ni Ma'am Ngayon, Chris. hindi na ako matatakot. Yes. Hindi na ako matatakot. Kaya dapat mag-register. Don't be Re-register na ako with the help of XDT. XDT.